This is it, pansit. Mga kababayan, so totoo, lahat ng sinabi, although part 1 pa lang yan, nabanggit yung Aguado, tama yung sinabi ko sa inyo, yung in-expose ko sa inyo, dito sa flood control na ito, umanta na si Zaldico. 2023 ko pa sinabi ito. Ito yung reason kung bakit kinasuhan ako ni Zaldico. Dahil sinabi ko na may mga perang delivery sa Forbes Park. Naalala nyo? Pumayat siya. Tama nga. Sabi ko na pumayat siya sa kaisip siguro. Napakaganda ng ginawa mo, Zaldico. Pero syempre, hindi ka ligtas dahil hindi pwedeng sumunod, inutusan kang magnanakaw ka, na magnakaw ka ng ganito, mag-insert kayo, hindi ka pwedeng makawala dito. Pero maganda na rin. Dahil maganda ang ginawa mo kahit papaano. 'Di ba? Kung ang kasalanan mo sa taong bayan, na galit sa'yo, 1 milyon, nabawasan ng 1/2 milyon. Kasi, ibinuking mo na kung ano ang totoo. Pero kasama ka pa rin dito sa isyong ito. Tama si Inday Sara na ang humahawak ng budget sa Congress ay 2 tao lang. Ikaw, si Tambaloslos, dahil nga sa utos ng sindikatong gobyernong ito at kasama yung buwaka ng inang DBM na si Pangandaman na yan. Nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo, 2023 pa natin ito. Binanggit sa inyo ang patungkol sa pagnanakaw ng bangag administrasyon. And now, this is it. Matatanggal na natin ang Marcos gobyernong ito. Kaya November 16, 17, 18, panahon na ito ang pinakamatibay na testimonya ni Zaldico na makapagpapatunay na nagsabuatan sila para nakawin ang pera ng bayan. Kasama yang si Pangandaman na yan, lahat sila. Itodo mo na, Zaldico. Para mabawasan ang kasalanan mo, kung anong nakuha mo, isoli mo sa taong bayan. Baka sakali, mapatawad ka pa kung isusoli mo. Pero maganda, the best in the West ang ginawa mo. Ngayon, ano na, AFP, PNP, sabi nga ng ating mga kababayan. Doon kasi first part pa lang to palangga, meron pa siyang, meron siyang part 2. Doon sa unang salvo niya, sinasabi niya doon, ang nag-deliver ng, may sinabi siyang Aguado. Yun yung binanggit ni Orly Guteza. 'Di ba? Na nag-deliver sila doon sa Malacanang. Pero sinasabi ni dito ni Zaldico sa kanyang pasabog, nagkaroon ng meeting, 'di ba, doon sa Aguado building sa Malacanang. So mamaya isa-isahin natin. Pero na best Christmas for Filipinos, sabi ni Meli, yes. Panahon na para patalsikin ang mga kawatan. Maniniwala ka kay Zaldico dahil nga sanggang dikit sila ni Romualdez. Maniniwala ka na nagipit na si Zaldico dahil nilaglag na siya na ang poster boy nga siya, di ba? Sa sinabi niya, siya na ang dinikdik lahat. Might as well, isama niya na ang nag-utos sa kanya sa pagnanakaw. Yes, vindicated si Gutesa, vindicated si Maharlika, dahil ito ay magagamit ko rin sa kaso laban kay Zaldico. Kung hindi siya aatras sa laban. Di ba? Unless na lang umatras siya. Dahil ngayon, itong pag-amin niya, mga kababayan, ito isa sa nareklamo, ito isa sa inano siya akin, dinefame ko daw siya. Ako daw ay sinira ang kanilang pangalan nung sinabi ko na siya ay yung bahay dun sa Forbes Park ay pinagdidelibera ng pera. So ngayon, Zaldico, mag-isip-isip ka na. I think mapapatawad ka ng taong bayan. Okay? Mapapatawad kita pag isoli mo ang mga nakuha mong parte dito sa pag-amin mo, dito sa budget insertion na ito. Sabi nga doon kanina mga pangalangga, okay? Ang nag-deliver daw, sabi niya putol-putol yun eh. Yun ang medyo hindi klaro yung putol, parang yun eh, teaser, yung first part. Okay? Inutusan siya na magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Nakita niyo? Kaya sabi ko, sindikato. Si Lisa Tanas, si Bangag Jr., si Tambaloslos, ang salot sa bayan natin. Kaya talagang matatansik na yan. Hindi na sila aabuti ng Pasko. Salamat pa rin sa iyo, Zaldico. Kasi nilaglag mo na sila. Sabi ko nga, pag-isipan mo. Isuli mo sa taong bayan, mapapatawad ka siguro. Dahil ang pinakamas malupit na may kasalanan ay ang bangag na gobyerno. Lumabas na kayong lahat. Inamin niya, dyan sa video na yan. Okay? Dahil bago daw siya mapatay, kailangan niya nang ilabas lahat. Okay? Ginawa lang niya ang utos ni Bangag, ang utos ni Tambaloslos, ang utos ni Pangandaman. Okay? Ginamit daw ng administrasyon ang lahat o ang buong resources para patahimikin siya, di ba? Noong nakaraan, nagsalita tayo, Zaldico, lumabas ka na, ilaglag mo na silang lahat. Mukhang nakikinig si Zaldico at siguro sa mga advice. Kasi hindi lang ikaw pwedeng malaglag dahil hindi naman talaga makakagalaw si Zaldico kung walang basbas
ng presidenteng Bangag at ni Tambaloslos. Kaya 'di ba hanggang ngayon, kanina nag-vlog tayo last minute, hindi pa to lumalabas yung video ni Saldico na sinasabi ni Bangag Jr. wala daw siyang makitang may kasalanan si Martin Romualdez. Pero ngayon, like after natin mag-vlog 20 minutes, nagpasabog ito si Zaldico. So magandang pamasko. Sabi nga ng ating mga palangga, Zaldico, magandang pamasko, at least niregaluhan mo kami. Thank you na rin. Okay? So sinasabi niya na ginamit lang daw siya bilang panakip-butas sa kanilang kampanya ng korupsyon itong Bangag na ito. Hindi na siya mananahimik, ilalabas siya na ang lahat, katotohanan, resibo, ebidensya at may pangalan. Ilabas mo, Zaldico, video, lahat. Mag-ingat ka, ayaw kong mapatay ka. Okay? Ingat ka. Maari nga, naniniwala na ako ngayon sa'yo, napapatayin ka din. Di ba? Pareho tayo may death threat. Di ba? Ako may death threat, pero hindi galing sa'yo. Galing sa mga bangag, sa grupo ng mga bangag. So naniniwala ako sa'yo ngayon, Saldico, na may death threat ka. Pareho na tayong kapalaran ngayon. Ikaw kasi, nagsasabi naman ako ng katotohanan. Di ba? Eh hindi mo kasi akalain na babaliktad ka, ay na ididiin ka ng mga demonyong ito. Di ba? Your own, sabi nga natin, like ko sinasabi sa vlog na ito, you're only good as your last performance. Tapos na. Okay? Tapos na ang silbi mo sa kanila. Kaya ilalaglag ka ngayon. Alright? Maganda tong ginawa mo, ilaglag mo ng lahat. Okay? Total, may negosyo ka naman, mamuhay ka ng patas, Zaldico. Ibalik mo. Para, sincere talaga. Sincere ka sa taong bayan. Okay? Kung talagang ikaw ay may negosyo ka naman, lahat ng mga flood control project mo, lahat na nakuha mo sa kontrata para maniwala ang taong bayan sa iyo. Okay? Na ikaw ay nagbalik loob sa Pilipino. Dahil napakaganda ng ginawa mo, in fairness to you, na inamin mo na kasabwat ka. Ang laki ng pinayat niya, ang laki ng problema. Ya? Diba? Tama kayong abogado ko. You have better, na mas malaki ang problema mo kaysa sa akin. And now, this is it. This is it, Saldico. Patatawarin ka ng taong bayan. Ibalik mo lang kung anong para sa taong bayan. Itira mo kung ano man yung pinaghirapan mo. Ilaglag mo na ng todo yung mga putang inang ito. Hindi ka mumurahin ngayon kasi may maganda kang ginawa eh. May maganda kang ginawa sa bayan kasi kung di ka magsasalta, kung napatay ka, kawawa naman yung taong bayan. Puro kasinungalingan itong si Bangag na to. At naniniwala kami na hindi ka makakagawa ng ganyang massive, at inamin mo naman, budget insertion na yan kung walang basbas ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas. Sinabi mo na rin na alam mo, na galit sa iyo ang mga Pilipino at naintindihan mo na, Saldico, kung bakit ako galit na galit sa iyo. Diba? Naintindihan mo, alam mo naman yun eh. Kasi pinaglalaban ko ang karapatan ng Pilipino, ang taong bayan. Anong sinukli mo sa akin? Kaso. Kasi 2023 pa lang, alam ko na to. Alam ko na ang ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Martin Romualdez. Anong ginawa ni Lisa Tanas? At ang grupo niya, at mga kasama niya, kaso kay Maharlika, fabricated crime, inciting to sedition, lahat na. Baka may picture, video ka pa dyan na nag-a-addict si Bangag at si Martin Romualdez. Itodo mo na. Bibilib ako sa'yo, Saldico. Believe me. Itodo mo na. Lahat ng video, lahat ng ebidensya, ilabas mo na. Sinasabi niya, ni Saldico na talagang malaking halaga ang nakataya dito, kaya naintindihan niya yung galit ng Pilipino. Sabi niya nga, bago daw tayo humusga, pakinggan natin siya. Pinakinggan kita. Kaya sabi ko, patatawarin ka ng Pilipino, isoli mo lang ang para sa bayan, voluntarily, idiin mo ng bonggang-bongga, idiin mo ang mga putang ina. Diba? So pag-isip-isipan mo, kung gusto mo magharap pa rin tayo sa korte, I'm willing, alam nyo yan, alam ng mga abogado mo, na lumalaban ako sa inyo. Diba? Nilalabanan ko kayo. Hanggang sa huling hininga, nilalabanan ko yung kaso mo sa akin. And now, ano ngayon? Inamin mo na. Diba? Inamin mo. Nakasabwat ka nila. Inutusan ka nila. So tama ako, whether hindi mo gustong ginawa mo yun. You're accessory of the crime. Diba? Ibalik mo lang sa taong bayan. Mag-repent ka ng kasalanan mo. Idiin mo ng husto para matapos na tong putang inang Marcos Jr. na ito. Yung pamilyang adik na ito. Dahil mas masahol, mas masama sila kumpara sa'yo. Kung ititimbangin natin, titimbangin natin ang mga kasalanan, mas masahol ang kasamaan nito. So, mga kapulisan, mga kasundaluhan, kumusta na kayo? Pabagsakin nyo na ang magnanakaw at adik. Kayo na mismo, ayan ang testimonya ni Saldico. Ano na ngayon? Ano na naman ngayon? Babalik na naman si Saldico. Ganito, ganyan na naman. Kaya abangan ninyo ang ilalabas si Saldico na video, sabi niya, ay kompleto sa ebidensya. Sinabi nga niya, matagal siyang hindi nagsalita, pero inamin niya na may direktang utos. Okay? Sa kanya, si Tambaloslos na huwag ka nang bumalik sa Pilipinas. July 19 pa siya umalis, di ba? Huwag ka nang bumalik sa Pilipinas at manahimik ka na lang. Kaya sabi niya, umalis siya para mag-medical check-up at talagang nagplano siyang bumalik after SONA ni Bangag, di ba? Yun yung, may plano na pala sila kay Saldico kasi sa SONA ni Bangag, sabi niya,
pananagutin niya yung mga sangkot sa flood control, di ba? May plano na pala sila na ilalaglag nila si Saldico para iligtas yung kanilang sarili. Sabi ko sa inyo itong hayop na bangag na to, di ba? You're only as good as your last performance sa kanila. Tingnan nyo ang ginawa kay Inday Sara bilang partner niya, ay bilang, unit team. Matapos maluklok, binaboy. Tignan mo ang ginawa kay Rodriguez. Tignan mo ang ginawa sa akin, na dati nilang kaalyado, dahil inisplok ko lang kung ano yung nalaman ko, kung ano nakita ko. Nagkamali ba si Maharlika sa mga expose ko? Yung Adrian Bersamin. Mamaya na natin yan. Pakihanap mo nga dito yung, dito sa Yung, hindi, ako na lang. Sige, ngayon. Sinabi niya, pero daw sabi niya, habang nagpapahinga, sabi ni Saldico, habang daw nagpapahinga siya, tinawagan siya ni Tambaluslos. Ang sabi niya, stay out of the country, you will be well taken care of, as instructed by the President. Sabi ni Saldico noon, naniniwala pa siya, kaya hindi daw siya bumalik, tumikom ang kanyang bibig. Di kinuwento niya na yung 100 billion na insertion, mga palangga, ay may basbas ni Bangag. Di ba sinabi ko sa inyo yan? May pasabog din ako dyan, nakita na yan ni Bangag. Ano sabi sa kanya, sir, may billion insertion. Di ba? Sinabi ko sa inyo, anong sabi ni Bangag? Okay na yan, wag niyong galawin yan. Yung pala, yung nagsabi sa kanya, nakakilala ng puting ahas natin, walang kaalam-alam na inutusan pala si Saldico at kasabot pala si Tambaluslos na i-insert yung 100 billion na yan. Nakita niyo yung connect-connect ng mga pasabog natin, ng mga expose natin. Di ba? In-expose ko yun sa inyo. Na nakita na di ba nga yan yung budget insertion. Nung nakita, may nagsabi sa kanyang concern doon sa gabinete niya, staff niya na, isa doon sa, habang ina-assist nila itong budget, yung budget na yan, Bangag, mayroong budget insertion dyan na billion-billion. Sabi niya, wag niyong gagalawin yan. Lingid sa kaalaman, nitong nagsabi sa kanya may budget insertion, inutusan pala si Saldico, magkasabot na pala sila ni Martin Romualdez at ni Pangandaman, si Amina. Di ba? Magkakasabot sila. Kaya sabi ko sa inyo, sindikato ang gobyernong ito. Kaya the mastermind, sumisigaw. Sabi ni the mastermind, mag-people power na, wag nyo nang antayin ang rally. Pumunta na kayo ngayon, kalampagin nyo na. Tapusin nyo na to. Ano pa ba? Wala nang kwenta hearing-hearing dyan. Ngayon, nag-hearing-hearing siya, nanood nga ako. Tapos biglang nagpapap itong video ni Saldico. Sabi ni Saldico, nagsimula ang lahat nung tumawag sa kanya si Secretary Mina Pangandaman. Habang daw nagsisimula yung BICAM process noong 2024. Ang sabi niya ni Pangandaman ng DBM, kagagaling lang daw nila sa meeting ni Pangulong Bangag Jr. at may instruction daw na magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM under sa DPWH. Sabi ni Mina Pangandaman, pwede daw i-confirm ni Saldico kay Adrian Bersamin dahil magkasama sila ni Pangulong Bangag noong araw na iyon. Naalala niyo ba yung Adrian Bersamin? Isa to sa in-expose ko sa inyo noong 2023, mga kababayan. Tignan ko lang to Adrian, hanapin ko lang yung in-expose ko sa inyo. Kasi Adrian Bersamin. Okay? Wait. Adrian Bersamin. Kasi nasi-search natin. Okay. Bakit? Okay. Wait a minute. Bersamin. Okay. So ngayon, ito mga palangga, 2023. Ito, sinabi ko to sa inyo. Alright. Okay, ma'am, ito si Bersamin. Yung mga kinasasangkutan nila. Yung itong si Bersamin, pamangkin ito ni yung matandang Bersamin. Sabi dito, si Lucas. Ayan. Tika, binabasa ko lang Governor Madan, sinotos ni per the House Speaker, Governor Basagan, ito. January 6, 2024. Okay? Ang sabi dito, tignan natin, ang sinabi, ang pagkasibak, yung Bersamin, is Bersamin. Ito. Ito lang yung part. Okay? Si Adrian Bersamin ay napakayaman na rin. Hindi nila maaari itago ito dahil putok at umaalingasaw kung gaano kakurap itong si Baby S. Okay? Itong si Baby S, kahit itanong nyo pa sa ina nitong si Mayor AE sa isang probinsya. Ang tunay na dahilan kung bakit biglang bait-baitan si Lisa Ahas ito yung tungkol kay Mandanas, ibang pasabog to. But anyway, mga palaga, itong si Adrian Bersamin ay talagang kasabwat na ito sa mga anomalya. Okay? Itong si Adrian Bersamin ay Senior
deputy ng executive secretary ni Lucas. Okay, ito yung kanyang pamangkin. January pa ito, mga kababayan. So, maraming mga items dito, okay, na na-research ko, pero I'm just saying sa inyo, na itong pangalan ni Adrian Bersamin, sinasabi ko na to sa inyo, nakasabwat ito sa mga anomalya, sa mga illegal nilang transaction even before. And now, binanggit ito, just to corroborate my expose sa mga issue noon na binanggit ko sa inyo, 2024, 2023, ay nagsalita na nga ngayon si Zaldico, na ang sinasabi dito ni Amina Pangandaman na kahit i-confirm mo pa kay Yusek Adrian kung totoo bang may ganitong instruction si Marcos Jr. na magkaroon ng 100 billion budget insertion. Kumilos na kayo. Patanggalin nyo ang bangag na administrasyong ito. Sabi ni Zaldico, right after that conversation, tinawagan niya si Tambaluslos at ni-report ni Zaldico sa kanya yung instruction ni Pangulong Bangag, Marcos Jr. na ipasok yung 100 billion projects. Ang sagot ni Tambaluslos, what the President wants, he gets. Binanggit din ni Zaldico yung meeting sa Aguado Building na pagkalipas daw ng ilang araw na nag-set si Secretary ng DBM na si Mina Pangandaman at si Yusek Adrian Bersamin, under kay Lucas Bersamin, mga kababayan, ng meeting with Tambaluslos, with Speaker of the House, and Zaldico sa Aguado Building, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang. Remember the expose of Goteza na nag-deliver siya ng pera kay Martin Romualdez sa Aguado Building, na kung saan pinigil ni Lacson, si Tito Soto, ang hearing na yan. Di ba? Ilang weeks na nakaraan na yan. Noong nagpasabog si Goteza, anong ginawa nila? Sinira nila si Goteza, na kesyo forged daw yung signature ng abogado doon sa notary. Lahat na lang ng pagbababoy, pagko-cover up, pagsisinungaling ay ginawa nila. Nagtatag si Bangag ng ICI. Na para kunyari, gumagawa ng tama ang gobyerno, na sincero ang gobyerno, na iniimbestigahan yung mga sangkot. True enough. That is what? Investigation for cover-ups. Again, thanks to you, Zaldico. Itodo mo na ang pasabog mo. Itodo mo na ng bonggang-bongga. Patalsikin mo na bago ka mapatay. Bago tayo mapatay na dalawa. Dahil tayong dalawa ngayon, pareho ng sitwasyon na mayroon kang death threat. At ngayon, naniniwala ako sa'yo ngayon na may death threat ka. Kasi, in-expose mo na sila eh. Ngayon, kumusta yung hearing ngayon dyan? Sinabi pa dito, ni Zaldico, yun na nga, na nag-meeting sila sa Aguado Building. Nadoon si Yusek Jojo Cadiz sa meeting at ibinigay daw nito ni Yusek Adrian ang listahan ng 100 billion. I think yung Cadiz na yan, parang yan din yung sangkot doon sa, hindi lang ako alam kung the same person, doon nakalagay yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. May Cadiz doon nakasabwat ni Lisa Tanas para ipapatay ako, ipagurgur ako Babalikan ko lang yung I think I have to talk to Attorney Glenn Chong. Babalikan ko lang yung dokumento na pinorward namin sa korte dito sa Amerika na may Cadiz na nakipagsabuatan kay Tambaluslos, kay Babes Romualdez, kay Lisa Tanas yung tungkol sa pagpapagurgur sa akin. Now here, tinanong daw ni Zaldico kung saan galing ang listahan. Ang sagot, galing yan kay PBBM o kay Bangag. Inilabas na ito mula sa brown leather bag. So nag-meeting sila, ito yung 2024, okay, na binabanggit niya. Tapos biglang nagtingining-ining, pumasok sa isipan daw ni Zaldico nung yung tungkol sa brown leather bag story na yon. Kasi nung binanggit niya yung brown leather bag, okay, nung binanggit ni Tambaluslos at ni Adrian, binanggit ni Adrian pala, si Tambaluslos, na yung listahan ng 100 billion ay nasa brown bag o brown leather bag. Na-recall ni Zaldico, sabi ni Zaldico nung binanggit niya, referring to Adrian Bersamin. Ang brown leather bag, naalala ko ang nangyari sa Singapore noong May 2022, right after elections. Nasa Hilton Hotel kami, ako, si dating Speaker Martin, si PBBM, habang pabalik kami ng Pilipinas. Pinahabol ng PSG ang brown leather bag. Sa PSG, ang brown leather bag. Ang sabi ni PBBM o ni Bangag, maiwanan na ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na ang listahan ay talagang utos ng Pangulo. So meaning, kino-corroborate ni Zaldico yung mga nakaraang nangyari noong 2022 na tama nga na, okay, utos nga ito ni Bangag Jr. Kasi nga, yung listahan tungkol sa 100 billion budget insertion sa iba't ibang, project, iba't ibang ahensya, nakalagay sa brown leather bag. So nag-spark, parang nag-recollect, tingining-ining, okay? Nung May sinabi si Bangag Jr. na sa Singapore kami, may iwanan lang ang lahat, huwag lang ang brown leather bag. So yung brown leather bag na yon, listahan ng mga
pangawat ni Bangag kung saan silang mga departamento magkawat. So now, mag-people power na kayo. Yan ang gawin nyo ngayon. Now na. Patalsikin na ang mga adik na ito. Kaya sabi naman, in fairness to Saldico, 50 billion lang daw ang gusto niya. Okay, sinabi sinabi rin daw ni Adrian Bersamin na kalahating halaga na 50 billion ay ilagay na lang sa unprogrammed funds para sa 2025 budget dahil sa Office of the President ang nagre-release ng unprogrammed funds. Nakita nyo? Ngayon, kaya daw inireport uli ni Saldico kay Speaker Tambaluslos at humingi siya ng clearance. Ang sabi niya, wala tayong magagawa dyan. Dahil sinasabi ni Saldico, hindi pwedeng bigyan ng ganun kalaking budget insertion na mas mataas pa sa Department of Education. Kaya ako nakiusap siya na baka kalahati na lang. Diba? Kaya ngayon, mga kababayan, sabi ni Saldico, kaya na daw siya nagtataka kung bakit sinasabi ni Pangulong Bangag na hindi niya kilala ang budget, yung sinasabing budget insertion na yon. Samantalang lahat ng binawas at dinagdag sa mga ahensya ay dumaan sa approval niya at sa DBM kay Secretary Mina Pangandaman. Kaya yung tinggil mo, Mina Pangandaman, na putang ina ka. Dapat yan, ginugupit-gupit silang lahat. Dapat talaga sila binibitay. Dapat talaga, mga kababayan, sinabi ko sa inyo, di ba? Paulit-ulit ako sa inyo, 2022, nang isang Maharlika ay nag-expose sa mga dati kong sinuportahan. Paulit-ulit ko sinabi, kung meron lang sanang bitay, binitay nyo na, mga jutang ginimis na yan. Pumunta na kayo ngayon, wag nyo nang antayin ang 2016. Ang November 16. Pumunta na kayo, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. November 16, wag nyo nang antayin. Ron Roberto Go. It's a reckoning day. Reckoning times. My God, mga kababayan, ano pa ang ginagawa ninyo? Okay? Ang daming kaso dito na pwedeng isalpak sa kanila. Napakabigat. Ang presidenteng Bangag, huwag nyo nang i-impeach yan. Tanggalin nyo na ng bonggang-bongga. Ano sabi dito? 100 billion siya ang nag-utos dito sa budget insertion na minanipula niya yung budget, inutusan niyang magnakaw yung mga gabinete niya, si Saldico, si Tambaluslos. Niloko niya taong bayan, pasok lahat sa impeachable offense lahat to, bitay offense, betrayal of public trust, culpable violation of Constitution, involvement in budget anomalies, DBM, bitayin ang tinggil ni Pangandaman, di ba? Mga hayop na ito, kulang pa ang buhay nila. 10 ng pamilya nilang lumamon sa pera ng bayan habang kayo ay binabaha. Hindi sana namatay ang mga kababayan natin sa Cebu. Hindi sana na-wash out ang mga bahay nyo. Hindi sana kayo namatay sa Camarines Norte. Lahat sa buong Pilipinas kung saan binaha kayo, buhay pa sana ang mga pamilya ninyo. At nakatayo pa sana ang bahay ninyo kung hindi dahil sa hayop na Bangag administration na ito. Ngayon, malinaw na siya ang punot dulo. Alam naman natin yan. Pero the more witnesses, the more na baka sakali kayo ay mag-alsa laban sa mga adik. Di ba? Tapusin nyo na ito, mga kababayan. Ang dami, plunder, graft, ano pa ba? Si Bangag, nakalagay na sila sa Guinness Book of Record. Sila ang pinakamagnanakaw sa pamilya nila, Romualdez Marcos Araneta na ngayon, dahil kasama sila sa lahat ng pagnanakaw ngayon, noon at ngayon, doble-doble, triple-triple ang kanilang pagnanakaw. Kailangan na ninyong pabagsakin ang mga adik. Bakit? Kayong mga human rights, na nagpakid na nag-advocate sa karapatan ng bawat tao. Ito ay human rights violation na ginawa, pinakamalaking human rights violation na ginawa nila. Ni Bangag, ni Tambaluslos, si Saldico, ni Pangandaman, lahat yan na kanyang kabinete nakasabwat dito dahil tinanggalan niya ng buhay ang bawat Pilipinong nangamatay sa Cebu o sa lahat ng bagyo. Nasa na? Kumilos na kayo, pumunta na kayo dyan. Ano, ICI? Ano pa ginagawa nyo, imbisigan ninyo, punta kayo sa Malacanang, patalsikin nyo na si Bangag. O naggagaguhan lang kayo dito? Nationwide protest ang sagot. Nilabas ito ng GMA News 5 ng mga leading what do you call it? News outlet. Yes, sabi ni Angelo Vindicated ka. Ito yung kinaso mo, saldit ko sa akin. Siguro naman, mapagtanto-tanto mo. Tama naman pala si Well, alam mo naman in the first place na tama ako. Dito sa flood control na ito, di ba? Umamin ka na ngayon. Hindi ko sinira ang sarili mo. Hindi kasi yun ang ano mo sa akin eh. Sinira, yun ang kayong mag-asawa na sinira ako kayo.
Dahil sinabi ko na kayo ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Sinabi niyo, di ba, na yung pera galing sa negosyo ninyo? Ito napakalinaw. This is it. Humingi ka ng tawad sa akin, saldi ko. O it's either, i-withdraw mo yung kaso mo or magkita tayo sa korte. Ako willing kitang harapin. At mag-sorry ka sa akin. Tama ka naman, Maharlika, I'm sorry. Then I will accept it. Tapos manawagan ako sa'yo, isoli mo pera ng bayan, magkakampi tayo ngayon, durugin natin si Bangag. Right? Durugin natin si Bangag. Sumunod ka sa kanya accessory of the crime ka. Alam mo naman ng mga Pilipino, madaling magpatawad. Magsumamo ka, ito ang parte na nakuha ko, katulad ng ginagawa kay Diskaya. Okay? Ito yung, balikan nyo yung first part, nadoon yung video. Di ba? It's either, sabi ko, ito lang gagawin mo. Di ba? Sabi mo sa mga abogado mo dito na binabayaran mo milyon-milyon, tama naman yung kinasuhan ko na si Maharlika, totoo lahat ng sinabi niya. Or magkita tayo sa korte. Tama nga yung lawyer ko talaga. Mas malaki ang problema ang hinaharap mo sa akin at hindi naman kita uurungan. Okay? Lahat naman ang kinaso sa akin, di ko inuurungan, hinaharap ko. Right? Andali lang, mga palangga. Anyway, mga palangga. Di ba? Ano na, Browner? Ano na? Kaya pala hindi natuloy yung Zoom para sa hearing, you made it, Saldico, sabi ni Cruz. Yes. Kaya pala hindi natuloy kasi si Saldico may panibagong plano. I'm so happy for you. At least tumapang ka. Di ba? Tumapang ka. Pero hindi ibig sabihin, totaling wala kang kasalanan. Naging part ka Hindi pa inutusan ka, kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Hindi ganun. Dapat noon pa lang nanindigan ka. Nasilaw ka din. Di ba? Nasilaw ka din ng bonggang-bongga. So ngayon, mga kababayan, napakalinaw. Ito na ang pinakamalakas na ebidensya patungkol dito sa flood control na ito. So you have to do it now. Kailangan nyo na lumabas. Dapat mag-vigil na kayo. Manawagan kayo sa mga kapulisan, mga kasandaluhan. Eto na. Totoo lahat ang sinabi ni Maharlika. Ako ang nagpasabog niyan, hindi si Bangag. After ko pinasabog niya ni Inday Sara. So I will take the credit. Dahil dyan, kinasuhan ako. Kinasuhan din ako ni Saldico. Saldico, sinakusuhan mo ako dyan sa Albay. Kinasuhan ako ni Saldico tungkol dyan. May warrant of arrest ako dyan, di ba? Nag-fabricate kayo ng address ko. Kung gusto mong patawarin ka ng taong bayan, dahil yung kinaso mo sa akin, inamin mo na totoo ang sinabi ko. Nasangkot ka dyan sa flood control na yan. Di ba? So kung meron man, ay hindi ako nagyayabang dahil buhay ko nakataya dito. Pareho na, ako ang unang may death threat. Kahit balikan nyo video ko. 2023, 2024. Sinasabi ko sa inyo tungkol yan dito. Bago pa nag-expose si Villanueva. Di ba? Si brother natin dyan sa senador, Villanueva. In-expose na ni Maharlika yan. Di ba? Anong ginagawa ng mga bangag? Gigipitin ako, kakasuhan ako, Maharlika, luka-luka, Maharlika, ganito. Ipa-take down ang page ko. 2 Facebook page at tinake down nyo ng mga bangag sa akin. Maharlika Bojakera, Maharlika, across more than 1 million followers. Anong ginawa ko? Gumawa uli ako ng panibagong Facebook page. Lumaban uli ako. Kahit ang kakampi ko lang kayo na mga nanonood sa akin. I don't have money, mga kababayan. Wala akong flood control money. Ang ilaban ko lang lakas ng loob. Tapang at malasakit. Now, hindi si Bangag ang nag-expose dyan sa flood control na yan. Si Maharlika. Kaya nga, kayo mga kapulisan, andyan ang warrant of arrest sa akin. Sandamakmak na kaso ang ginawa nila. Dahil sa mga expose ko. It's your time to speak up. Kailangan nyo tumayo, kailangan nyo manindigan. Ano pa ba? Kailangan mapatay pa ba ako? Mapatay pa ba ang lahat mga nag-expose? Huwag nyo patayin si Saldico. Wag. Dati gusto ko siyang mamatay. Ngayon, wag. Kasi marami siyang alam Di ba, Kati Binag, yan ang panawagan namin. Kami ni Kati, nag-uusap kaming ganyan Sis, sabi ganon, dapat lumabas na itong si Saldico. Di ba, si Kati Binag, si sister ko, may panawagan din. Ilabas nyo na, itodo nyo na. Lahat ng may alam, ilabas nyo na. Ang laki ng ginawa mong pabor sa akin, Saldico at sa bayan. Sabi ko nga, mapapatawad ka lang ng taong bayan, hindi ka makakatakas dito. Kasi hindi mo pwede sabihin, Saldico, na hindi, siya ang mastermind pero sinunod mo. Pero maganda na rin yung ginawa mo. Nag-the best ka na, the best na kayong dalawa. Nag-the best ka na, hindi pala dalawa. The best ka na. Diba? Tapusin nyo na si Marcos Jr. Pagod na rin ako palangga. Pero ngayon, nabuhayan ako. Buti na naka-orange outfit tayo ngayon. Diba? Si Maharlika, August pa lang.
of 2022. Ako po, kilala nyo, ay dating loyalista. Nagalit kay Guanzon nung nagniwi-ngiwi si Attorney Rowena Guanzon. Ngayon, love na love ko na si Attorney Rowena Guanzon dahil kasama natin siya pakipagbakbakan kahit siya ay pinklawan. Di ba? Siya ay tunay na para sa bayan. Bakit? Siya lang ang pinklawan na nanindigan laban sa mga bangag. Kaya naman ako nagalit kay Attorney Ding dahil nga nagniwi-ngiwi siya. Siyempre, bulag ako sa katotohanan nun. Nalakala ko si bangag ang magpabangon sa Pilipinas. Now, imagine nyo ang battle ni Maharlika. Remember my battle palangga. Pwede nga tayong gawa ng istorya. Maalala mo kaya? Maharlika started sa labang ito. August 2022, nung in-expose ko, lahat ng halos, paunti-unti, hindi pa naman lahat, katiwalian ni Lisa Tanas, hoarding, smuggling, alam nyo yan lahat, kidnapping ni Lisa, flood control, pag-deliver ng pera sa Forbes Park, lumabas lahat yan sa Senate hearing, and now, abangan natin kung ano yung part 2 ni Saldico, binitin-bitin pa. Kasi may binanggit siyang delivery. Sabi niya may video daw siya, may dokumentado. I can't wait for that, Saldico. We have to see that. Now na. Kailan may lalabas? Bukas na. Umamaya. Itodo mo na yan, Saldico. At keep safe. You have to stay safe. Hindi ka pwedeng mapatay. Hindi ka pwedeng mapatay ni Marcos Jr. Ayaw kong mapatay ka. Okay? So ngayon, mga kababayan, worth it ba ang pakikipaglaban ni Maharlika? Worth it ba ang pakikipaglaban ni Pangulong Duterte, ni Atty. Vic Rodriguez, ni Congressman Ungab? Remember, January 2024, nung maisog doon sa Davao. Una yan. Di ba? Ang mga sinabi ni Pangulong Duterte tungkol dyan sa budget insertion, vice scam na yan ni Atty. Vic. Lahat yun nagkatotoo. But prior to that, Davao meeting, prior nagsalta si Inday Sara, na dalawa lang ang taong maghahawak ng budget, Saldico and Martin Romualdez, yung hayop na Lisa Tanas na minura lahat ni Inday yan. Bago pa minura lahat ni Inday yan, meron munang isang Maharlika na tumayo para sa inyo, mga kababayan, na hinarap ang mga kaso ng mga bangag. Samot, ilan siguro, 100 na yata ang kaso dyan sa Pilipinas na hindi ko alam. Ang kaso rin dito sa Amerika. Na ang katuwang ko lang kayo, yung paniniwala nyo sa akin at hindi kayo bumitaw. That's why I love you guys. Then you have to fight. Speak up. Go. Now. Ngayon na. Kumilos na kayo. Kayo mga polis. Speak up. Rolando Santos, thank you palangga. Alam nyo yan. Hinaharap ko ang kaso dito sa Amerika dahil sa mga gantong expose sa pagnanakaw. Sino ang sangkot lahat dito? Marcos Jr. Lahat po ng kaso ko na binato nila na defamation dahil sinisira ko daw itong mga kaalyado ni Bangag. Ngayon, ang nakalagay halos lahat sa kaso ko, Marcos Jr., Marcos Jr. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hanggang sa huling hininga ko, hindi tayo magsasalita dito, mga kababayan, kung ito ay gumawa ka lang ng kwento. Sa lahat ng mga nakanood sa akin, mga kababayan, ever since na ako'y nag-vlog, consistent tayo dito. Kahit buhay ko, kapalit ko. Minsan nga tinatanong ko yung sarili ko, putang ina. Why I'm doing this? Ay mga tao nakatenga lang sa Pilipinas, ayaw makipaglaban. But I hope, sana lumaban na kayo. Di ba? Hindi mo kasi pwedeng baguhin yung DNA mo eh. Kapag nakipaglaban ka, di ba? Laban ka talaga. Kapag nakipaglaban ka na hindi ka bayaran, hindi ka magkakamali. Mahirap kasi, pag ang pakikipaglaban mo ay bayaran, gumaganon ka, sumisemplang ka. Katulad ng mga bayaran na naniniwala pa kay Amy Marcos. Yung mga Duterte supporters, ngayon, na nagpapaniwala pa kay Amy Marcos, mga bayaran yan. Huwag na kayong magpabudol pa. Ako, napatunayan ko na sa inyo, hindi lang sa 1 beses, 2 beses, 3 beses, at maraming pagkakataon. Okay? Maraming pagkakataon, pinatunayan ko sa inyo na tayo mga palangga dito ay nasa panig ninyo. I'm so happy. Alam nyo, habang nanonood ako ng ng kanilang Senate hearing, biglang nag-pop up sa akin si Saldico. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, this is it. Ito yung pinakaihintay ko, Saldico. Ito yung pinakaihintay namin ni Cathy. Kakausap ko lang kay Cathy B, may sakit, get well soon, sister. Pinag-uusapan namin kasi may gustong sumira sa rally. O, di ba? Kakausap ko lang sa inyo. Eh, sabi ko, wag kayo magpapaniwala. Lumaban na kayo. Manindigan na kayo, mga kababayan. Di ba? Kung magkapalit na tayo ng sitwasyon eh. Payag ba kayo palit tayo ng sitwasyon? Baka hindi nyo kayanin. Pero ako, kinakaya ko dahil gusto ko manalo ang taong bayan dito. Gusto ko mawala na si Bangag. Lahat ginawa ko na eh. Ano pa ba? Authentication ng pagsinghot ni Marcos Jr. Mga reports. Di ba mga reports?
yung pag-amin ng Undersecretary ni Marcos Jr. na si Dina Arroyo Tantoco na nahuli sila at napatay pa si Tantoco. Okay, si Paulo Tantoco dito sa Beverly Hills. Adictos benedictos sila. Kasama si Lisa, gastos ang pera ng bayan. Hindi pa rin kayo hindi pa rin kayo kumilos. Di ba? Hindi pa rin kayo kumilos. Yung in-expose ko sa inyong kidnapping, doon sa distressed mother, sa dalawang anak, hindi pa rin kayo kumilos. Nagpaniwala pa rin ng iba sa inyo kay Amy Marcos. Hoy, ginagawa na ng kapatid ko, si BBM, yung ICI. Di ba? Recently, may drama-drama siya na magti-take back daw magre-recant daw si Gutesa. Ginagawa na ng bangag. Oh, now, Inday Sara! I love you, Inday. Pakisipa si Amy Marcos. Wag mo na yan padikitin sa'yo. Wag mo nang padikitin ang kahit sinong Marcos sa inyo. Ginagago lang tayo nitong Amy Marcos na ito. Alam niya ang kapatid niyang magnanakaw. Alam niya ang kapatid niyang adictus. Day, Inday Sara, we are here for you. But please, sampalin mo na yung hinayupak na babalina na yan. Yan ang sinasabi ng taong bayan. I think whatever your strategy is today, it's over. Ano, didikit-dikit doon si Amy? Pupunta doon, mag-acting-acting, yung kapatid ko, ano yan si Saldi ko? Bago si Saldi ko, may Maharlika na nag-expose. Oh, sino pa? Adan si Chavit Singson. Adan si Vic Rodriguez. Adan si Pangulong Duterte. Oh, wag na tayong lumayo. Now, no to babalina, sabi ni DK. Nakakapagod, pero God is good. Kaya minsan, kahit napapagod na ako, alam nyo, hindi lang ako tipo mga vlogger mag-iyak-iyak ako dito. There are times I feel low. Diba? I feel down. Sabi ko, bakit hindi kumikilos yung mga taong bayan? Alam nyo, I have to tell you. Dito minsan sa bahay dito, kumakain kami. Mga putang ina, nagagaganon ako. Nagagalit yung mga anak ko. Minsan tumutulo na lang yung luha ko. Sabi ko, ano ba ginagawa ng mga Pilipino? Namamatay na sila. Ang dami ko sinasabi. Pero hindi ko pwedeng ipakita mag-iyak-iyak ko to, magdrama-drama ako dito. I'm fighting for what is right. I hope you do your part. Sana gawin nyo, mga palangga. Diba? Sana magpalit tayo. It's been 3 years. August, September, October, November, more than 3 years. 22, 23, 24, 25. More than 3 years kung araw-araw na tuwing humarap ako sa inyo, wala lang laman wala nang ibang inuulat o sinasabulat ang bunganga ko, bangag, pulburon, adictos, lisatanas, tambaluslos, Martin, di ba? Pero hindi kayo nagsawa, you're there. Kasi hindi rin ako nagsawa. Kahit paulit-ulit na lang tayo, parang na ako may kulalya, parang na ako may saramplaka. Pero sabi ko, one day, ganun din. Nung nagalit kayo sa akin, ano itong nangyari kay Maharlika? Dating BBM supporter, Bakit ganito, bakit ganyan? Pero ano nangyari? Tama nga si Maharlika. Hanggang dumating na nga si Inday. Di ba? Nakita nyo, naka-Inday. Tama pala na nabudol tayong lahat. Then, this is it, mga kababayan. Di ba? Tapos na boxing, hindi na aabutin ng Pasko to. Sigurado ako, dahil sa lumabas na si Saldi ko, hindi na to aabutin ng Pasko. Nilaglag na ni Saldi ko. Abangan natin mga kasinungalingan ng bangag. Pero ito na, hindi na to, marami na mag-aal sa balutan. Maraming makukulong talaga ngayon. Day, please, Inday Sara, we love you, we support you, but don't associate yourself with the Marcoses anymore. Yan ang sisira sa'yo, Day. Day, palangga ka na mo. Pero si babalina ang sisira sa'yo. Palangga ka na mo. You know how much. We admire you. How much we support you. But please, nagagalit ang taong bayan kay Amy Marcos. Ayaw namin sa mga Marcos. Tama na, Day. Sinabi mo na yan. Diba? Sinabi mo na yan. Marcos magnanakaw, hindi mababago ang DNA. Then stop that shit with the babalina. Or else, masisira ka na naman, Day. Yan ang sisira sa'yo. Even si Basti, ayaw kay babalina. Na-witness ko yan. Na-witness namin ni Spoke Sari Roque sa Dahig. Tama na, Day. Maluoy mo. Maluoy ka sa bayan. Tama na ang pabubudol ni Amy Marcos. Enough is enough. We love you, but hindi kami makikinig sa'yo pag Marcos ng usapan. Tama na yan. Binaboy na taong bayan. Binaboy na, nakita, nagkandamatay na mga kababayan natin. Maluoy kayo. Pumunta na kayo ngayon kung saan sa Maynila. Mag-vigil kayo lahat. Panahon na para mag-vigil, panahon na para patalsikit ng mga bangag. Yun na lang muna, palangga. I feel so happy, but still tuloy-tuloy ang laban natin. No more Marcos. Pag napabagsak na natin ang mga adictus, then, mabubuhayan na kayo. Baka masaya Pasko ninyo. I-request natin kay Day, yung mga ninakaw nila, ibigyan na ng mga pamaskong handog sa ating mga kababayan. Bigyan mo ng mga Noche Buena package, lahat. Yung mga kukunin natin ng mga bilyon-bilyon.
Dukutin natin sa Malacanang, dukutin natin sa Forest Park, Day. Ibigay yan sa taong bayan, bigyan ng isang sakong bigas, ham, queso de bola. Ako lang yun, mga palangga. Ini-imagine ko ngayon na pag nabawi lahat ng pera, bilyon-bilyon, lahat ng mga mahihirap na kababayan natin, ito, isang sakong bigas, ito, Noche Buena package nyo, ito, gift check nyo. Diba? Ang saya. Bigay sa mahirap. Walang makain mga kababayan natin, hindi ka makatayo yung bahay nila ngayon, kaluoy mo. Anyway, thank you guys. I love you all. At tuloy-tuloy ang pakikipaglaban natin. Baka mamaya may bago, babalik tayo. And God is good. Thank you, Lord, sa inyong sa iyong regalong lakas ng loob sa bawat isa sa amin. Bira ako magdasal-dasal ng ganyan, but I'm so thankful today. Kasi bumaliktad na at nilaglag na ni Zaldico ang kanyang dating amo.